At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay mag-aaral sa aklat ng Tiga-Roma at ating pong babasahin simula 11 hanggang sa talatang 25. Ito po ang ating pagbubulay-bulayin sa hapong ito. 11 na kapitulo 11 sa talatang 11 po tayo magsisimula hanggang sa 25. Kaya pangunahan ko po ang pagbasa at sundan na lang niyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya ito po yung babasahin natin. Ito sa 11, dito po yung sinasabi. Sinasabi ko nga, nangatisot kaya sila upang manghulog, huwag nawang mangyari. Tatapwat sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kapunuan nila. Datapwat, nagsasalita ako sa inyong mga hintil, palibas ay ako nga'y apostol ng mga hintil, ay niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Baka saan mang paraan ay ipamungkahi ko sa paninibugho yung aking mga kalaman at maligtas ang ila sa kanila. Sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo sa sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay? At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Datapwat, kung ang ilang mga sangay nangabali, at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinalib sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sangay nangabali upang ako'y makasanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya na nakatayo ka. Kung huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo, kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. At sila naman, kung hindi nagsisilagi sa di pananampalataya, ay mga kakasanib, sapagkat makapangyarihan ng Diyos upang sila'y isanib na muli. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw, at labas sa kaugalian ay isinalib ka sa mabuting punong ulibo, gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga, na mga kasanib sa kanilang sariling punong ulibo. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di nyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y magbarunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Hanggang dyan po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya nga, kung ibabalik natin sa talatang 11, hindi sinasabi ni Pablo, sinasabi ko nga, nangatisot kaya sila upang manghulog. Ito nga po tinutukoy nila, ito yung tinutukoy dito ay ang Israel. Huwag nawang mangyari, datapwat sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Sila nga po, ang mga hintil nga po, ang mga Hudyo nga po, ay nga po'y natisod sa batong katitisuran. Ito po'y sa ating Panginoong Hesukristo. Doon nga po sila natisod, kaya hanggang sa panahon ito, marami sa kanila ang hindi tinatanggap ang ating Panginoong Hesus. Nasabi nga sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 23, sa talatang 23, nga dito sinasabi, Tatapat ang aming pinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Yun po sabi ni Pablo. Na sa mga Hudyo'y katitisuran at sa mga Hintil
ay kamangmangan. Doon nga po sila natisod sa batong katitisuran, yung nga po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Na sabi nga po dito sa Roma 9:32, kaya nga dito ay sinasabi, ulitin ko yung ating binabasa. Sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog, huwag nawang mangyari. Datapos sa pagkahulog nila dumating ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipumungkahi sila sa paninibugho. Kaya nga sabi po, dito naman sa 9:32 ng Roma, sabi, sinasabi, bakit? Sabi, sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po nila hinanap sa pamamagitan ng palataya. Kundi nang ayon sa mga gawa, sila'y nangatisod sa batong katisuran. Sapagkat nga po, doon po sila sumusunod sa mga gawa at palatuntunan at kautusan ni Moises. Ulitin ko yung 32. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gaway, sila'y nangatisod sa batong katisuran. Sa 33, gaya ng nasusulat, narito, nilagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pambuwal. Ang sumasampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. Kaya nga, doon nga po natisod ang mga Israel. Kaya ulitin ko yung 11, ulitin natin sa 12. Sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog, huwag nawang mangyari. Datapwat, pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Sa 12, ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kapunuan nila? Kaya sa pagkahulog po nila ng Israel ay diyan po dumating ang kayamanan ng sanlibutan. Na sinasabi nga dito sa Roma Kapitulo 10, sa talatang 19, sapagkat ang sabi nga dito, datapat, sinabi ko, hindi baga nalalaman ng Israel, una-una sinasabi ni Moises, ipamumungkahi kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi bansa. Sapagkat nga po yung Israel ay naging mga suwail. Kaya nga sa ulitin ko yung 19, datapos sinasabi ko, hindi baga nalalaman ng Israel, una-una sinasabi ni Moises, ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi bansa. Sa pamamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. As si Isaias ay buong tapang na sinasabi, ako'y nasumpungan nilang hindi nagsisihanap sa kanila, hindi nagsisihanap sa akin. Nahayag ako sa kanilang mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Sapagkat nga po, ang pananampalataya ay ipinangaral ni Pablo sa mga hintil. Kaya nga dito sa Roma 9:25 na ang sinasabi nga po dito, gaya naman ng sinasabi sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, at diyan sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ng Diyos na buhay. Yun nga po sinasabi sa atin sa 12. Ngayon, kung pagkahulog nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kanilang kapunuan. At dito sa Gawa Kapitulo 14, kaya nga po ito'y pinangaral sa mga hintil ang Ebanghelyo.
dito sa 14:27 ng mga gawa. Kaya nga dito sabi dito, at nang sila'y magsidating at matipon ang mga at ang iglesia ay isinaysay nila sa lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila, at kung paano binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Kaya nga doon po sa pagkahulog nila ay doon po nagkaroon ng kayamanan. Doon po sinasabi at sa pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil. Doon po sapagkat binuksan po sa kanila ang pintuan ng pananampalataya. At dito pa rin sa Gawa 28, talatang 28, kaya nga dito po dito sinasabi, Gawa 28:28 na sinasabi, maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasan ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil. Yung nga po ipinadala sa mga hintil. Sila'y makikinig naman. Kaya nga po, ang ito yung ipadala sa mga hintil, ito po pinakinggan ng mga hintil. Sapagkat binuksan na nga po sa kanila ang pintuan ng pananampalataya. Kaya dito naman sinasabi sa ating sa bandang huli, ulitin natin, sa bandang huli, at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kapunuan nila. Sapagkat ang kapunuan po sa mga nahulog sa Israel ay ito po'y doon po pumasok sa mga hintil ang magiging kapunuan. Yung nga po sinasabi sa talatang 25, na sinasabi, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, hindi niyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo magmarunong sa inyong sariling haka na ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Doon po tatawagin sa mga hintil ang kapunuan ng Israel, sapagkat sila nga po yung nangahulog. Sila po yung nangatisod sa batong katitisuran. Yung pong mga nangatisod ay ang kapunuan po ay doon tatawagin sa mga hintil. Yung po sinasabi sa talatang 25 sa Roma 11:25. Sa 13, ang sabi nga dito, datapot nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Kaya nga tayo dito siya nga po doon sasalita sa mga hintil. Tayo po sinasabihan ni Pablo, datapot nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Palibasay ako nga'y apostol ng mga hintil at niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Siya nga po ang naging apostol ng mga hintil. Na nga po sinasabi sa Gawa 13:47 na sinasabi dito, sapagkat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, ilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Siya nga po sinasabi ni Pablo. Siya nga po ay inilagay na apostol ng mga hintil hanggang po sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya ngayon sinasabi na sa pagkalugi nila ay siyang naging kayamanan ng mga hintil. Sapagkat malawak po ang hintil. Yung pong bansang hindi kabilang sa Israel, yung po'y tinatawag na mga hintil. Ngayon nga po'y doon niya binuksan ang pintuan ng pananampalataya. At dito sa Roma, Kapitulo 15, sa talatang 16, kaya nga dito sinasabi, upang ako'y maging ministro ni Kristo, upang ako'y maging ministro ni Jesus sa mga hintil. Siya po ang naging ministro na nangangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos
upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasay pinapaging banal ng Espiritu Santo. Kaya nga po, yun po'y pinangaral ni Pablo, ang Ebanghelyo sa mga hintil. At siya nga po ang naging apostol ng mga hintil. At siya ang ministro ni Kristo sa mga hintil. Kaya, ulitin natin yung 28 ng gawa. Kaya nga sabi, naging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos na ipinadala sa mga hintil. Kaya nga sabi, ipinadala po sa mga hintil ang kaligtasang ito. Sapagat yung nga pong mga Israel ay nangatisod. Sila po ay nangahulog. Kaya nga sabi, laging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay pinadala sa mga hintil. Sila'y makikinig naman. Kaya yun po ang sinasabi sa ating pinag-aaralan. Ulitin ko yung 13, ugnayin natin sa 14 at 15. Sabi, natatapwat, nagsasalita ako sa inyong mga hintil, palibasay ako nga'y apostol ng mga hintil, at niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Baka sa anumang paraan ay may pamungkahay ko sa paninibugo yaong aking mga kalaman. Yan po yung Israel. At mailigtas ang ilan sa kanila. Sapagat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay sa mga patay. Kundi buhay mula sa mga patay. Kaya nga, dito po si Pablo, ay sinasabi sa 14, baka sa anumang paraan ay pamungkahay ko sa paninibugo yung aking kalaman at mailigtas ang ilan. Kaya nga ang sabi niya dito sa unang Korinto, Kapitulo 9, na baka sakaling mailigtas niya ang ilan doon po sa mga kanyang kalaman. Na kaya nga dito sa unang Korinto 9, talatang 19, ang sabi nga niya dito, sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napapaalipin ako sa lahat, upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Sabi, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Siya po'y hinihikayat pa rin niya ang mga Hudyo. Kaya nga kaya sabi, at sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Ganyan po niya nakikibagay. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa 21, sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sapagkat si Pablo nga po, tayo nga pong mga nagsasampalataya, ay tayo po'y lumalakad na sa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sabi, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahina, ako'y nag-aaring mahina, upang mahikayat ko ang mahina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Ganyan po siya lumalakad. Tayo po'y nakikibagay para mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan, maging yung wala po sa ilalim ng kautusan. Yung nga po, sinasabi niya dito sa 14, baka sa anumang paraan ay may pamungkahay ko sa paninibugo yaong aking mga kalaman, at mailigtas ko ang ilan sa kanila. Sa 15, sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pakipagkasundo sa sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay. Na sabi,
sa Gawa, Kapitulo 7, sapagkat nga, ang sabi nga, sila po'y, ang sabi, sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang may pagkasundo sa sanlibutan. Sila nga po'y mga natakwil. Sapagkat ang sabi din po sa Gawa, Kapitulo 7, kung ating babasahin, ang naging lakad ng Israel na sinasabi nga po dito ni Esteban. Unahin uli natin, simulan po natin sa Kapitulo 7 sa talatang 37. Dito sinasabi, ito yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitabin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ang tinutukoy nga po dito ang ating Presto Kristo. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsasalita sa kanila sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng aral na buhay upang ibigay sa atin, ibigay para sa Israel. Sa kanila'y ayaw magsitalima ang ating mga magulang. Hindi nga po sila tumatalima, kundi siya'y kanilang itinakwil at ang kanilang puso'y nangagbalik sa Ehipto. Kaya nga sila din po itinakwil. Kaya nga yun po sinasabi sa ating pinag-aaralan sa 15, sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan. Sapagkat nga po sila'y nangahulog, sila'y nangatisod. Yan po ang siyang naging kayamanan ng mga hintil. Yun po sinasabi sa talatang 12. Kaya sa 16, nabasa natin yung kasi. Sapagkat kung ang pagkakipagtakol sa kanila ay siyang pakipagkasundo sa libutan, ano kaya ang pagkatanggap sa kanila? Kundi buhay mula sa mga patay. Sa 16, sa Roma 10, ituloy na po natin sa 16. Kaya dito sa 16 sabi, at kung ang pangunahing bunga ay banal, gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Kaya nga sa atin, kung naging pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. Dapat po, kung ang pangunahing bunga ay banal, dapat din po tayo ay maging banal. Sino po ang pangunahing bunga na tinutukoy dito? Dito po sa kung ating pag-aaralan sa Kolosas 1, sapagkat ang ating pong Panginoon ay siya po panganay sa lahat ng mga nilalang. Kaya dito sa Kolosas 1:15 sinasabi na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya po ang firstborn. At dito sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 20, na dito naman ay sinasabi, datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ang naging pangunahing bunga. Siya rin po ang pangunahing bunga ng nangatutulog. Yung nga po yung sinasabi dito sa ating pinag-aralan na kung ang pangunahing bunga ay banal. Ang ating po tinutukoy dito, yung pangunahing bunga ay ang ating Panginoon Kristo. Yung nga po sinasabi sa 15:20 ng unang Korinto, datapos si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siyang naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Kaya sinasabi sa atin dito, at kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. Dapat po lahat tayo magiging banal. Na sabi nga dito sa Santiago Kapitulo 1,
kung paano tayo ay magiging banal, sapagkat kung ang pangunahing bunga ay banal, dapat po tayo din lahat. Dito sa Santiago, Kapitulo 1, dito po ay sinasabi sa talatang 18, at sa kanilang sariling kalooban ay kanyang ipinanganak. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng katotohanan. Ulitin ko po. At sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Tayo po ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Yung po, ang katotohanan po siya tinutukoy dito, yun po yung salita ng Diyos. Upang tayo'y maging isang uri ng pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Para di po tayo ay maging isang pangunahing bunga upang tayo ay maging isang isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Kaya nga, yung sinasabi sa atin sa 16, kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Baging tayo po ay dapat din ay maging mga banal. Nasabi nga po dito sa Juan, ang tinutukoy po ditong katotohanan ay yung pong salita ng Diyos. Sapagkat yung po ang sabi sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo'y katotohanan. Kaya po liliwanagin natin yung sa 1:18 ng Santiago para po sabi sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Doon po tayo ipinanganak. Ibig po sabihin sa salita ng Diyos. Sapagkat yung pong sabi sa 17 ng Juan, pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo'y katotohanan. At yan din pong katotohanan na yan po ang magpapalaya sa atin. Nga ang sinasabi sa 8:32 na ito ginagamit naman ng mga iba ay hindi nila nauunawa. Ang sabi sa 8:32 ng Juan, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito po ang magpapalaya sa atin. Ito pong salita ng Diyos. Kung tayo'y susunod at tayo'y tatalima. Kaya ito po ay palasak na rin ginagamit ng iba, maging mga politiko, mga ibang mga naghihiring. Pero ang tinutukoy po dito na magpapalaya sa atin ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ilang po ang katotohanan sa ating mga nananampalataya. Nasabi nga sa atin sa unang Pedro, kaya nga kung pangunahing bunga ay banal, dapat po tayong lahat ay gayon din, ay banal. Dito sa unang Pedro, Kapitulo 1, sa talatang 15, kaya nga sabi dito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan nga po ang sinasabi sa atin, sa ating pinag-aaralan, sa 16. Sinasabi, at kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. Dapat po gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Dapat po gayon din ang mga sanga. Dito sa 17, sinasabi, ituloy na natin hanggang 20. Kaya dito sinasabi, dapat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinalib sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo, huwag kang magpalalo sa mga sanga
Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga ang mga sangay ng abali upang ako'y masanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Yung nga po, tayo po'y mga ulibong ligaw. Sa kawalan ng pananampalataya ng Israel, sila nga po ay nangabali. Yung nga po sinasabi sa 17. Datapat kung ang islang sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay sinanib sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Kaya nga, tayo ang sabi nga dito sa Juan 15, kung ating pag-aaralan ang mga sanga, dito po ay sinasabi sa 15 talatang 1 hanggang 7, ang sabi nga dito ay ganito. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. Kaya nga po, tayo po yung mga sanga. Yung pong mga hindi nagbubunga, yung po'y inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ang Israel po, sila nga po'y nangabali. Yung nga po sinasabi, datapat kung ilang mga sangay nangabali. Sapagkat hindi po nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya. Kundi sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Tuloy po natin. Sa 3, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Doon po lang tayo magiging malinis. Sa salita ng ating Panginoon, sa salita ng Diyos. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban sa nakakabit sa puno. Kung tayo po'y hihiwalay, ay tayo po'y mga babali. Kaya nga sabi ito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban sa nakabit sa puno. Kung tayo po'y nakakabit sa puno, talaga po tayo magbubunga. Sabi, gayon din naman kayo, sabi sa atin, maliban kayo'y manatili sa akin. Dapat po tayo mananatili tayo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sabi, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Kung tayo po'y manatili sa ating Panginoon, manatili tayo sa ating pananampalataya, tayo po'y magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung tayo po'y hihiwalay. Kung ang sino may hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kung tayo nga po, sila nga po hindi nagsipanatili. Kaya nga ano nga sabi, datapat kung ang ilang sangay nangabali. Kaya po mababali sapagkat tayo po hindi na natili na nakakabit sa puno. Kaya nga dito yung sinasabi, datapat kung ang ilang sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinalib sa kanila. Tayo po ang mga ulibong ligaw. Tayo po isinalib. At ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Kaya nga sabi sa atin, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Kung tayo po'y isinanib.
tayong mga ulibong ligaw, sapagkat sila nga po yung nangabali sa kawalan na ng pananampalataya. Na sila nga po yung sinasabi, sila yung nangatisod, sila yung nangahulog, sila yung nangabali. Na tayo po ay isinanib sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Sabi, huwag kang magpalalo sa sanga, dapat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Na ang sabi po dito sa kuwan na binasa ko sa English, na sinasaado ko sa huwag kang magpayo, boost. Ibig sabihin, huwag tayong magmayabang, o huwag tayong hambog. Huwag tayong magmataas. Sapagkat tayo nga po hinanib lang sa tunay na punong ulibo. Tayo po'y mga ulibong ligaw. Kaya nga sabi sa Disyonaryo, sasabihin mo nga, ang mga sangay nangabali upang ako'y makasanib. Mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya, nangabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Sabi, huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Tayo po'y huwag magpapalalo. Sapagkat tayo po'y hinanib lang sa tunay na punong ulibo. Kaya ito po binasa ko sa English, yung po sa bandang huli, doon sa 20 na sinasabi doon sa bandang huli, sabi, huwag kang magpalalo. Ang nakalagay po doon, high-minded. Ang ibig pong sabihin ay huwag po tayong magsipagmataas. Sapagkat nga po tayo ay isinalib lang sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Tayo po yung mga ulibong ligaw. Hindi po tayo dapat nagmamataas. Hindi po tayo ang kakuha ng binasa ko nga po dito sa Biblia, sa Bible, ang kahulugan ng boost ay hambog. Kaya may sinasabi nga dito sa aklat ng Kawikaan, dito sa Kawikaan 27, huwag po tayong magmamataas. Huwag po tayong high-minded. Sa aklat po ng Kawikaan dito sa 27, sa talatang 1, kinasabi nga po dito, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Purihin ka ng ibang tao, huwag ng iyong sariling bibig. Ganyan po, huwag po natin pupurihin ang ating sarili. Kaya sabi, huwag tayong maghahambog. Yung iba kasi iniangat na yung kanilang sarili, ng kanilang sariling bibig. Pero dito po, sabi sa atin, purihin ka ng ibang tao, huwag ng iyong sariling bibig. Ng iba, huwag ng iyong sariling labi. Ganyan po tayo. Huwag tayong magiging hambog. O tayong magiging high-minded. Huwag tayong magsisipagmataas. Kaya nga, sabi dito, mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Huwag tayong magpapalalo. Sapagkat, ang sabi nga sa unang Korinto, Kapitulo 10, sa talatang 12, kaya nga, ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat baka mabuwal. Baka akala natin tayo nakatayo. Kung tayo maging mapagmataas, tayo hambog, ay tayo isinanib lang sa tunay na puno ng ulibo. Tayo po yung mga ulibong ligaw. Kaya nga, sabi nga, dito sa unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 6, na tayo po'y magpakababa. Huwag po tayong magpapalalo, huwag po tayong high-minded o magmamataas. Sabi nga po dito sa unang Pedro 5:6, kaya't kayo nga'y magpakababa sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. Sapagkat tayo nga po'y mga ulibong ligaw.
tayo isinanib lang sa tunay na punong ulibo. Sa pagkabali nila, tayo po ang isinanib. Nasabi nga po sa Mateo 23:12, ang nagmamataas ay mabababa. Sa Mateo 23 sa talatang 12, kaya nga po sinasabi dito, at sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Kaya nga sa ating pong pinag-aaralan na tayo nga lang po ay isinalib sa tunay na punong ulibo. Kaya nga sabi, ulitin nga po natin yung 19 hanggang 20, sabihin mo nga ang mga sangay ng abali upang ako'y isanib. Mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya'y nangabali sila. At sa iyong pananampalataya'y nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Huwag po tayong papalalo. Huwag po tayong magmamataas. Huwag tayong magiging hambog. Sapagkat tayo po'y isinanib lang. Kaya nga sabi sa 21 at 22, sabi, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang talagang sanga, yung talaga sanga, hindi pinatawad eh. Ikaw man ay hindi patatawarin kung tayo po'y magmamataas, kung tayo maging hambog. Sabi sa 21, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Kaya nga sa 22, sabi, masdan mo ang kabutihan at kabaksikan ng Diyos. Yung pong ating pong mabasdan, sabi, masdan mo ang kabutihan at kabaksikan ng Diyos. Ang kabaksikan ay sa mga nangahulog. Doon po sa nangahulog. Doon po ang kabaksikan ng Diyos. Doon po sa mga nabali. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Ang sabi, kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, dapat mamamalagi tayo sa kanyang. Nandun po ang kabutihan ng Diyos. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Puputulin din tayo kung tayo po ay magmamataas. Kaya nga, inang sabi dito sa 20, huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Ang sabi, baka akala natin tayo nakatayo. Mag-ingat tayo, baka tayo mabuwal. Dapat po tayo laging nagpapakababa. Hindi po tayo laging nagmamataas. Kaya nga, dito sa Juan, Kapitulo 15, ulitin natin yung sinabi, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Yung talaga nga po sanga ay hindi pinatawad. Kaya nga, ulitin natin yung 15:2 ng Juan, sabi, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, yung mga sanga na hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Sapagkat yung pong walang bunga, inaalis niya po yun. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yung nga po yung sinasabi sa 22, sabi, masdan mo ang kabutihan at kabaksikan ng Diyos. Ang kabaksikan ay sa mga nahulog. Walang bunga. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Kung tayo po yung magmamataas. Kaya nga, ang sabi nga sa Mateo Kapitulo 3, talatang 10, sa sanga, anong sabi dito sa 3, talatang 10 ng Mateo, ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat. Ulitin natin. At ngayon nakalagay na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Yun nga po. Kung tayo po'y
hindi nagbubunga. Kaya nga sabi sa atin, ako ang puno ng sa 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Kung tayo nananatili sa kanya, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa kung tayo hiwalay. At kung ang sino may hindi nanatili sa akin, siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Kaya tayo po'y huwag magpapalalo. Tayo po'y isinanib lang sa tunay na puno ng ulibo. Tayo po'y mga ulibong ligaw. At dito sa 23, at ituloy natin sa 25, kaya nga sabi dito, at sila naman, kung hindi magsisilagi sa di pananampalataya ay mga kakasanib. Sila nga po. Yung pong kung sila hindi magsisilagi sa di pananampalataya. Ibig sabihin, hindi na po sila nagsilagi na sila hindi na nanampalataya. Nakuha po ba yun? I-reverse din yung pagkakakuha nyo. Sabi. At sila naman, kung hindi na nagsisilagi sa di pananampalataya ay mga kakasanib, sapagkat makapangyarihan ng Diyos upang sila'y isinanib na muli. Sasanib po silang muli, sapagkat hindi na sila nanatili sa di pananampalataya. Ang Diyos po ay may kapangyarihan upang sila'y isanib na muli. Sa 24, sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw, kung tayo po mga ulibong ligaw, sabi. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw at laban sa kaugalian ay sinalip ka sa mabuting punong ulibo, sabi. Paano pa ang mga ito na mga talagang sanga? Sila po yung talagang sanga, yung pong Israelite. Na mga talagang sanga na nangakasanib sa kanyang sariling punong ulibo. Sapagkat kung sila po hindi mananatili sa kanilang dipa na sila po, ang Diyos po may kapangyarihan na sila isalib na muli. Kaya nga yung sa 25, na dito yung sinasabi, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Ito po isang hiwaga. Baka kayo'y magmarunong sa inyong sariling mga haka. Tayo po'y sinasabi, baka po tayo magmarunong sa inyong sariling haka na ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel. Yung po katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel. Hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. Doon po pumasok, doon po tayo isinalib nga. Yung po kapunuan ay sa hintil. Sapagkat tayo pong mga ulibong ligaw ay isinalib. Doon po tayo ilagay, doon sa mga naputol. Kaya nga, ano sabi sa atin, baka kayo'y magmarunong sa inyong sariling haka. Dapat po tayo, hindi po tayo nagmamarunong sa ating sariling haka. Kaya sabi nga po dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 16, ay sinasabi ganito, magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Alam po natin kung ano yung kapalaluan, yung paghahambog o pagmamataas. Sabi, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayong kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Mga tayo po'y magpapakababa. Sabi, huwag kayong mga pantas sa inyong sariling haka. Huwag po tayong magpapakapantas sa ating sariling haka. Lalo na po dito sa banal na kasulatan. Hindi po tayo magpapakapantas dito sa yung ating sariling haka. Ang ibig po sabihin sa aklat ng mga awit ay ganito. Sa Kapitulo 3, kaya wag po tayong magpapakapantas sa ating sariling haka, lalong-lalo na dito sa banal na kasulatan. Dito po, hindi po sa kung po yun, sa Kawikaan 3.
Ang sabi po sa Kawikaan, Kapitulo 3, ang sabi sa atin doon ating binasa sa huli dito sa Roma, 12:16, nga yun sinabi sa inyo, huli yan. Sa dulo ay sabi ganito, kundi makayayong kayo sa mga bagay na may kapakumaban, huwag kayong makapantas sa inyong sariling haka. Kaya nga ang sabi dito sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5 ay ganito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Lalo na po dito sa banal na kasulatan. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong landas. Dapat po, wag po tayong magpapakapantas sa ating sariling haka. Kundi, sabi sa 3:5 ng Kawikaan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig ng iyong sariling, huwag po tayong manalig ay po ating sariling unawa dito sa banal na kasulatan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Anong ibig po sabihin na huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan? Ang sabi nga po dito sa Kawikaan 5:1, ang sabi ay ganito, anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Tayo po'y makikinig sa karunungan ng Diyos. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa. Doon po sa kanyang unawa, wag po sa ating sariling kaunawaan. Kasi nga po, ang nangyayari sa iba, babasa ng ibang talata, magpapaliwanag na ng sarili. Kaya nga, yung ating sinasabi sa Pedro, bawat salita ng hula ay hindi magmumula sa sariling pagpapaliwanag. Yun po ang ibig sabihin doon. Hindi po tayong papaliwanag sa ating sarili. Kaya nga sabi niya dito, 5:1 ng Kawikaan, huwag, anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Doon po tayo makikinig sa karunungan ng Diyos. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa, sa kanya pong unawa, hindi po yung ating sariling kaunawaan. Huwag po tayong magpapakapantas sa ating sariling haka. Kaya nga, yun nga sabi nga po sa 3:5, tumuwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Yun po kaunawaan ng Diyos, hindi po tayo. Para po, ano ang sabi sa atin na huwag tayong magpakapantas sa ating sariling haka. Sa Jeremias, Kapitulo 9, sa Jeremias 9:23, kaya nga sabi dito ni Jeremias, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpupuri ang pantas sa kanyang karunungan. Huwag tayo magpapuri sa ating karunungan. O magpupuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magpupuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Huwag tayo kung tayo may karunungan, huwag tayo magmamapuri. Lalo na dito po sa salita ng Diyos. Huwag tayong magiging pantas sa ating sariling haka. Kaya nga sa 24 ng Jeremias, kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa. Dapat ito po'y ating nauunawa. Pero huwag po tayo manalig sa ating sariling kaunawaan. Sabi, kundi magmapuri sa ganito, lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako. Sabi, kaya nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Doon po siya nalulugod.
Pero kung tayo magiging pantas sa ating sarili, sa salita ng Diyos, inang sabi sa atin, huwag tayong manalig sa ating sarili kaunawaan. Kaya marami pong nangangaral, babasa ng talata kung ano-ano na sasabihin, nagpapalawag ng kanilang sarili. Pero ito po'y utos sa atin Bawat salita ng hula ay hindi nagmumula sa sariling pagpapaliwanag. Para po tayo maging mga pantas sa ating sariling haka. Ulitin ko po yung sinasabi sa 2 Pedro Kapitulo 1, talatang 20, na sabi nga, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Hindi po tayong magpapaliwanag sa ating sarili. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. Doon po tayo magsasalita. Dapat po ang sasalitain natin buhat sa Diyos. Hindi po tayo papaliwanag sa ng ating sarili. Huwag tayo maging pantas sa ating sariling haka. Huwag tayo manalig sa ating sariling kaunawaan. Tungkol po dito sa kanyang salita. Yung pong kanyang unawa ang ating Kaya nga sabi, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao nagsasalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Na tayo po naudyukan ng Espiritu Santo. Kaya marami pong nangangaral, nagiging silang mga pantas sa kanilang sariling haka. Sila na po ang papaliwanag dito sa kanilang sarili. Na yung kanilang paliwanag ay hindi naman natin mababasa sa banal na kasulatan. Kaya nga, ulitin natin yung Kawikaan 3:5. Ang sabi, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. Sino ang ating Panginoon? Ang Diyos. At kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sa 5:1, ang sabi, anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Doon tayo po makikinig sa kanyang karunungan. Sa Diyos, yung karunungan ng Diyos. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa. Yun po sa kanyang unawa. Hindi po yung ating sariling kaunawaan. Kaya marami po ang ganyan na kasi. Kaya nga, yung po sinasabi dito sa ating pinag-aaralan, baka kayo magmarunong sa inyong sariling haka na ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel. Ganyan po ang nangyari sa Israel. Na sabi nga sa 2 Korinto 3:14, sa 2 Korinto 3:14, datapat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas. Sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding yaon ay natili na hindi tinataas, na ito'y naaalis sa pamamagitan ni Kristo. Yun po ay sa Israel. Sila po yung mga nagpakapantas din sa kanilang sariling haka. Kaya nga sabi dito, tatapat ang kanilang pag-iisip ay nagsitigas. Sapagkat hanggang sa araw nito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talakbong ding iyon ay nanatili at hindi tinataas, na ito'y inaalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang aklat ni Moises ay may isang nakatalakbong nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon ay maalis ang talakbong. Kung sila magbabalik sa Panginoon, maalis po yung talakbong na iyan. Sapagkat sila po hanggang sa panahon ito, nanatili pa rin doon sa mga palatuntunan at kautusan ni Moises
Pero ano po ang sabi sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 14, sa talatang sa 13. Ang sabi nga dito sa 38 hanggang 39, ganito. Kaya nga maging hayag nawa sa inyo mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y binabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito po yung ating Panginoon Kristo. Sa 39, ang sabi, at sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya'y inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Ano sabi? Na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Hindi po tayo aariin dyan sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kung tayo dyan magpipilit, hindi po tayo aariin. Sapagat, ang sabi nga, dito sa Colosas 2 sa Colosas 2:14, yan po sabi dito na pinawi na ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Yan po laban sa atin na hindi ayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Yan po ipinako na sa krus. At sabi nga sa Efeso Kapitulo 2, yan po inalis na. At sabi sa Efeso Kapitulo 2, sa talatang 15 na sinasabi, 2:15 ng Efeso, na inalis ang pagkakaalis sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, inalis na nga po yan Kahit kautusan na may mga batas at at palatuntunan, upang sa dalaway lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Inalis na po yan. Hanggang sa panahon po ito, nandudong pa rin sila. Kaya tayo po hanggang dito na po muna at papatuloy na po natin sa susunod nating mga pag-aaral.